Dalawang linya. Dalawang mapulang linya na tila ba sumisigaw sa harap ng kanyang mga mata. Nanginginig ang mga kamay ni Evelina habang hawak ang maliit na bagay na yon. Ang bagay na babago sa buo niyang buhay. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo at ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso na halos bumasag sa katahimikan ng maliit niyang banyo. Hindi ito ang unang beses. Naalala niya ang nakaraan, ang sakit at pait na dulot ng dalawang linyang iyon noon. Ang ligayang naramdaman niya, ang mga pangarap na binuo, at ang biglaang pagguho ng lahat. Isang gabi, nawala ang anghel sa kanyang sinapupunan. At kinabukasan, iniwan siya ng lalaking pinangakuan niyang makakasama habang buhay. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, tumama sa plastik na hawak niya. Pero ngayon, iba na. Pinunasan niya ito ng may determinasyon. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Nakita niya ang takot sa kanyang mga mata. Pero sa ilalim nito, may isang bagong apoy na nagsisimulang mag-alab. Hindi! Bulong niya sa sarili. Hindi na mauulit yon. Huminga siya ng malalim, hinawakan ang kanyang tiyan na wala pang pagbabago. Hindi kita iiwan, anak. Kakayanin natin to. Tayong dalawa lang. Iyon ang panata niya. Ang tanging panata na pinanghahawakan niya habang humaharap sa bagong umaga. Ang unang araw niya sa bago niyang trabaho. Isang pagkakataon para magsimula muli. Pagpasok niya sa opisina ng Delmarco Holdings, isang kilalang kumpanya sa bansa, hindi niya maiwasang mamangha. Malawak, makintab ang sahig, at lahat ng empleyado ay abala at mukhang propesyonal. Ito na yon, ang pagkakataong inaasam niya para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. Narinig niyo na ba? Ngayon daw darating ang bagong CEO. Bulong ng isang babae malapit sa kanya. Oo, si Sir Darius Del Marco, galing daw sa Amerika. Napakabata pa, pero sobrang galing daw sa negosyo. Sagot naman ng isa pa. Hindi pinansin ni Evelina ang kanilang usapan. Nakatuon ang kanyang isip sa orientation para sa mga bagong empleyado. Kailangan niyang maging mahusay. Kailangan niyang mapanatili ang trabahong ito. Maya-maya pa, nagsimula na ang orientation. Nasa kalagitnaan ng pagpapaliwanag ang HR manager nang biglang tumahimik ang buong silid. Naramdaman ni Evelina ang pagbabago sa hangin. Lahat ng mata ay napako sa pintuan. At doon, pumasok ang isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng mamahaling itim na suit na bumagay sa kanyang perpektong pangangatawan. Ang kanyang presensya ay tila humihigop ng lahat ng atensyon sa silid. Parang hari na naglalakad sa kanyang kaharian. Ang bawat hakbang niya ay may bigat at awtoridad. Nang iangat ng lalaki ang kanyang tingin, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Evelina. Ang matangos na ilong, ang perpektong hubog ng mga labi, at ang mga matang iyon, ang mga matang puno ng lamig at kapangyarihan na tila nakita na niya dati sa isang madilim na silid, sa isang gabing pilit na niyang winawaglit sa kanyang alaala. Hindi maaari. Nagsimulang manlamig ang buo niyang katawan. Ang kanyang paghinga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang lalaking iyon, ang bagong CEO, siya ang ama ng dinadala niya. Good morning. I am Darius Del Marco. Sabi nito. Ang boses ay malalim at malamig, bumabaon sa kaibuturan ng kaluluwa ni Evelina. Nagpatuloy ito sa pagsasalita, pero wala nang maintindihan si Evelina. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Nag-iisa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang magtago. Nang magtama ang kanilang mga mata, kahit isang saglit lang, nakita niya ang isang bahagyang pagkunot ng noo nito. Isang kislap ng pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung nakilala siya nito, pero hindi na niya kayang manatili pa roon. Naramdaman niya ang pag-akyat ng asido mula sa kanyang sikmura.
Mabilis siyang napatayo, napahawak sa kanyang bibig at nagmamadaling tumakbo palabas ng silid. Diretso siya sa banyo. Doon, inilabas niya ang lahat ng laman ng kanyang sikmura. Nanginginig siyang napasandal sa malamig na pader. Hinahabol ang kanyang hininga. Paano nangyari ito? Sa dinami-dami ng kumpanya, bakit dito pa? Naghilamos siya at pinilit na pakalmahin ang sarili. Hindi kanya nakilala, Evelina. Sabi niya sa kanyang sarili. Lasing siya noon. Lasing kayong dalawa. Isang pagkakamali lang yon. Hindi kanya maaalala. Matapos ang ilang minuto, lumabas siya ng banyo, maingat na nagmamasid sa paligid. Wala nang tao sa pasilyo. Nakahinga siya ng maluwag. Kailangan niya lang bumalik sa kanyang upuan na parang walang nangyari. Naglakad siya ng mabilis, nakayuko, umaasang hindi mapansin ni Numan. Malapit na siya sa conference room nang biglang may isang anino na humarang sa kanyang daraanan. Isang malalim at pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Ikaw. Natigilan si Evelina. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo at sinalubong siya ng mga matang matalim at nanunuri. Nakatayo sa harap niya si Darius Del Marco. Naaalala kita. Kailangan nating mag-usap. Nakatayo si Darius sa harap ng malawak na bintanang salamin ng kanyang opisina. Tanaw ang buong syudad na tila isang maliit na laruan mula sa itaas. Kaayusan, kontrol. Ito ang mga bagay na pinahahalagahan niya. Ang lahat ay dapat nasa tamang lugar, sumusunod sa isang plano. Pero sa mga nakalipas na linggo, ang kaayusang yon ay gumuho. Ang pangalan ni Isabela ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isip. Ang pagtataksil nito ay hindi lang isang sugat sa kanyang puso, kundi isang malaking gulo sa kanyang negosyo at sa pangalan ng pamilya Del Marco. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang sentido. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niya ng mga bagay na hindi niya kayang kontrolin. At ngayon, may isa na namang dumating. Ang babae mula sa bar. Evelina Reyes. Nang makita niya ito kanina sa orientation, isang pamilyar na kislap ang dumaan sa kanyang isipan. At nang magtama ang kanilang mga mata, bigla niyang naalala. Ang amoy ng alak, ang malungkot na ngiti sa mga labi nito, at ang isang gabing puno ng pagkakamali. Isang gabing pareho silang tumatakas mula sa sarili nilang mga demonyo. Nakita niya ang pangalan nito sa listahan ng mga bagong empleyado kaninang umaga. At ngayon, matapos itong biglang tumakbo palabas na parang nakakita ng multo, ang lahat ay nagsimulang maging malinaw. Ang bigla nitong pagkahilo, ang pamumutla. Isang hinala ang nabuo sa kanyang isipan. Isang hinala na kailangan niyang kumpirmahin. Pumasok si Evelina sa kanyang opisina, ang mga mata ay nakayuko sa sahig. Mukha siyang isang maamong tupa na ipinasok sa kulungan ng leon. Umupo ka, utos ni Darius. Ang boses ay walang emosyon. Umupo ito, sa silyang nasa harap ng kanyang mamahaling mesa. Ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malawak na karagatan. Hindi siya nagpaligoy-ligoy pa. Diretsuhin na natin ito, Miss Reyes. May hinala ako kung bakit ka nagkakaganyan. Nakita niya ang paglunok nito, ang panginginig ng mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ilang buwan na? Tanong niya, diretso at malamig. Napatingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng gulat at takot. Sir? Huwag na tayong maglokohan, sabi ni Darius, bahagyang inilapit ang katawan. Ang pagkahilo, ang pamumutla. Buntis ka ba? Sa tanong na yon, nakita niya ang pagbagsak ng lahat ng depensa sa mukha ni Evelina. Isang butil ng luha ang tumakas mula sa mga mata nito at mabilis itong yumuko. Isang mahinang pagtango ang naging sagot nito. Hindi nakaramdam si Darius ng galit o ng saya. Ang naramdaman niya ay ang bigat ng isang bagong problema na kailangan niyang solusyonan. Isang responsibilidad. Isang Del Marco ay hindi tumatalikod sa kanyang responsibilidad. Binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa
at inilabas ang isang folder. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa, sa pagitan nilang dalawa. "Ano po yan?" tanong ni Evelina. Ang boses ay halos pabulong na lang. "Isang solusyon," sagot ni Darius. "Lahat ng Delmarco ay isinisilang na may pangalan. Hindi ako papayag na maging iba ang magiging anak ko." Napatingala si Evelina. Ang pagkalito ay bakas sa kanyang mukha. Tinitigan siya nito na para bang nagsasalita siya ng ibang lengguwahe. Para kay Darius, simple lang ang lahat. May problema, at ito ang solusyon. Nandyan ang kontrata. Pagpapatuloy niya. Isang kasunduan. Pakakasalan mo ako para sa bata. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito. Ang pagkalito ay napalitan ng sakit at pagkatapos ay ng galit. Ano? Isang kontrata? Ito ang pinakapraktikal na gawin, paliwanag ni Darius, na para bang nagpapaliwanag ng isang business proposal. Mabibigyan ng buong pamilya ang bata. Masusuportahan ko kayo ng walang magiging problema. Ang lahat ay legal at maayos. Umiling si Evelina. Ang mga luha ay tuluyan ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. "Hindi ako isang bagay na pwede mong bilhin, Mr. Delmarco. At ang anak ko ay hindi isang negosyo na kailangan mong ayusin. Napatayo ito. Kaya kong palakihin ang anak ko ng mag-isa. Hindi ko kailangan ng pera mo o ng apelyido mo." Napatiimbagang si Darius. Bakit kailangan nitong gawing komplikado ang lahat? Nag-aalok na nga siya ng perpektong solusyon. Hindi ba nito nakikita ang lohika? Ang pag-iyak ay hindi makakatulong sa kanilang sitwasyon. "Umupo ka, Evelina," sabi niya. May diin sa kanyang boses, pero hindi ito nakinig. Naglakad ito patungo sa pinto. "Salamat sa alok, sir, pero hindi ko matatanggap." Bago pa man nito mahawakan ang doorknob, nagsalita siyang muli. Ang kanyang boses ay mas malamig at mas may bigat kaysa kanina. "Huwag mong gawing komplikado ang lahat, Evelina. Ito ang pinakamadaling solusyon. Tatanggapin mo rin ito." Ang mga salita ni Darius ay parang isang malamig na pader na sumalubong sa kanya. Tatanggapin mo rin ito. Isang pangungusap na hindi tanong, kundi isang deklarasyon. Isang patunay na sa mundo niya, ang lahat ay nakukuha niya. Pinilit ni Evelina na maging matatag. "Hindi," sabi niya sa sarili, habang naglalakad palayo sa gusaling iyon, palayo sa lalaking iyon. "Hindi ako susuko sa ganoon." Pero tila pinaglalaruan siya ng tadhana. Kinabukasan, pagbukas niya ng kanyang email, isang mensahe ang bumungad sa kanya, galing sa HR. Notice of termination. Ang dahilan, company restructuring. Isang malinaw na kasinungalingan. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Alam niya kung gaano kabilis gumalaw ang kapangyarihan ni Darius Delmarco. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Pero pinigilan niya ang pag-iyak. Kailangan niyang maghanap ng bagong trabaho. Agad. Bago pa man siya makapagsimulang magayos ng kanyang resume, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa kanyang landlord. "Lynn, pasensya na. Kailangan na ng pamangkin ko ang unit. Bigyan na lang kita hanggang katapusan ng linggo para makalipat." Sunod-sunod. Tila isang malaking alon ang humahampas sa kanya. Pilit siyang nilulunod. Nawalan ng trabaho. At ngayon, mawawalan pa ng tirahan. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang cellphone ay nahulog mula sa nanginginig niyang kamay. Napatingin siya sa kanyang paligid. Ang maliit na apartment na ito ang naging kanlungan niya sa loob ng 3 taon. Dito siya nagluksa. Dito siya bumangon. At ngayon, itinataboy na rin siya palayo. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang sikreto sa loob nito, ang tanging lakas at kahinaan niya. Paano na sila ngayon? Saan sila pupunta? Ang pride niya ay isang marupok na baso na unti-unting nababasag. Ang kanyang katatagan ay nauubos. Wala na siyang ibang malalapitan. Wala na siyang pagpipilian. Kinuha niya ang calling card
na iniwan ni Darius sa kanyang mesa kahapon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitipa ang numero. Bawat tunog ng ring ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Yes, Evelina? Sagot ng boses sa kabilang linya, kalmado, na para bang inaasahan na nito ang tawag niya. Napalunok si Evelina, pinipigilan ang paghikbi. Mr. Del Marco? Huminto siya. Ang mga salita ay tila ayaw lumabas sa kanyang lalamunan. Narinig niya ang isang buntong hininga. I know, sabi nito. I'll pick you up in an hour. At ibinaba na nito ang tawag. Isang oras para iimpake ang buong buhay niya sa isang maleta at iwanan ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Isang oras para tanggapin ang kanyang pagkatalo. Sakto isang oras, isang makintab na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanyang apartment. Hindi na bumaba si Darius. Ang backdoor lang ang bumukas, isang tahimik na imbitasyon. Dala ang kanyang nag-iisang maleta, sumakay si Evelina. Ang lamig ng aircon ay tila bumalot sa kanyang balat. Ang bango ng leather sa loob ay nakakapanibago. Umandar ang sasakyan at sa buong biyahe walang nagsalita. Nakatitig lang si Darius sa daan. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang bato. Si Evelina naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Pinapanood ang pagdaan ng mga pamilyar na kalye. Napapalitan na ng isang mundong hindi niya kilala. Ano itong pinasok niya? Dumaan sila sa isang malaking bakal na tarangkahan at pumasok sa isang lugar na hindi niya akalain na totoo pala. Ang daan ay napapalibutan ng mga perpektong halaman at naglalakihang mga puno. At sa dulo nito, nakatayo ang isang bahay. Hindi ito bahay. Isa itong palasyo. Gawa sa salamin at puting bato, tila isang modernong kastilyo na kumikinang sa ilalim ng araw. Huminto ang sasakyan sa harap ng malaking pinto. Isang unipormadong katulong ang sumalubong sa kanila at kinuha ang kanyang luma at nag-iisang maleta. Naramdaman ni Evelina ang hiya. Pagpasok nila, mas lalo siyang namangha. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol. Ang kisame ay napakataas na may nakasabit na isang dambuhalang chandelier. Ang bawat gamit ay mukhang isang piraso ng sining. Ang lugar ay maganda, pero malamig. Walang init ng isang tahanan. Darius, anak. Isang boses ng babae ang pumuno sa katahimikan. Mula sa itaas ng grandiosong hagdanan, isang babae ang dahan-dahang bumababa. Nakasuot ito ng isang eleganteng bestida. Ang kanyang buhok ay perpekto ang pagkakaayos at ang kanyang leeg ay napapalibutan ng kumikinang na mga alahas. Siya ang larawan ng yaman at kapangyarihan. Pero ang mga mata nitong tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa ay puno ng pagsusuri at lamig. Tila sinusukat nito ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Naramdaman ni Evelina ang pagnanais na magtago. Lumapit ang babae kay Darius at hinalikan ito sa pisngi. Hindi inaalis ang tingin kay Evelina. So ito na ba siya? Tanong nito. Ang boses ay matamis, pero may bahid ng lason. Hindi sumagot si Darius. Ang babae, na ngayon ay alam niyang si Elara Del Marco, ang ina ni Darius, ay tumingin sa kanyang anak na parang wala si Evelina sa kanilang harapan. Darius, anak, sigurado ka ba sa babaeng ito? Hindi siya nababagay dito. Lumipas ang mga araw na tila isang laro ng chess sa loob ng mansyon. Bawat galaw ay pinapanood, bawat salita ay may kahulugan. At si Darius, sa gitna ng lahat, ay pakiramdam na siya ang hari na pilit pinoprotektahan ang kanyang reyna mula sa lahat ng banta. Ang reyna, sa kasong ito, ay si Evelina. Isang gabi, hindi siya makatulog. Bumaba siya para kumuha ng tubig at natagpuan niya si Evelina sa kusina. Nakaupo ito sa dilim at sa liwanag lang na nanggagaling sa bukas na ref. Nakita niya itong kumakain ng hilaw na mangga na may bagoong. Ang ekspresyon nito ay pinaghalong sarap at lungkot.
Isang kakaibang damdamin ang gumapang sa dibdib ni Darius. Hindi ito awa, hindi rin responsibilidad. Ito ay pagkalinga. Hindi siya nagsalita. Sa halip kumuha siya ng isang baso, nagsalin ng gatas, at inilagay ito sa microwave. Walang salitang iniabot niya ang maligamgam na gatas kay Evelina. Nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Salamat, bulong nito. Tumangulang si Darius at tinalikuran na ito habang paakyat siya ng hagdan, naramdaman niya ang isang kakaibang init. Ang simpleng pasasalamat nito ay mas mabigat pa kaysa sa kahit anong malaking kontrata na napanalunan niya. Mapanganib ang pakiramdam na ito. Masyadong hindi kontrolado. Kinailangan ng kanyang ina na magdaos ng isang family dinner, isang paraan para ipakita sa kanilang mga kamag-anak na ang lahat ay maayos pa rin sa kabila ng biglaang pagkawala ni Isabela sa eksena. At syempre, para ipakilala si Evelina o sa paningin ni Darius para ipahiya ito. Sa hapagkainan, habang napapalibutan sila ng mga Del Marco na nakasuot ng mga mamahaling damit at alahas, si Evelina ay tila isang ibon na naligaw sa gubat. Suot nito ang pinakasimpleng bestida na binili niya para dito, pero kitang-kita pa rin ang agwat nito sa kanilang mundo. Evelina, iha, sabi ng kanyang tiya Consuelo, ang kapatid ng kanyang ina. Saan ka nga pala nagtapos ng kolehiyo? Bago pa man makasagot si Evelina, sumabat na ang kanyang ina, si Elara. Hayaan mo na ang bata, Consuelo. Hindi lahat ay nabigyan ng pribilehiyong makapag-aral sa mga kilalang unibersidad sa ibang bansa, sabi nito. Ang bawat salita ay balot sa pekeng kabaitan, pero tumatagos na parang patalim. Nakita ni Darius ang pamumula ng pisngi ni Evelina at ang pagyuko nito. Isang galit ang biglang umakyat sa kanyang ulo. Sapat na. Ma, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, pero may bigat na nagpatigil sa lahat ng usapan sa mesa. She is the mother of my child. Treat her with respect. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Nakita ni Darius ang gulat sa mukha ng kanyang ina. Ito ang unang beses na sinagot niya ito nang ganito sa harap ng ibang tao. Tumingin siya kay Evelina at sa isang saglit, nakita niya ang pasasalamat sa mga mata nito. At para kay Darius, iyon lang ang mahalaga. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang nabasag. Darius? Isang boses mula sa entrada ng dining hall. Isang boses na kilalang kilala niya. Lahat sila ay napalingon. At doon, nakatayo si Isabela, ang kanyang dating kasintahan. Maganda pa rin ito gaya ng dati, pero ang mga mata nito ay namumugto at ang kanyang buong itsura ay nagpapakita ng kalungkutan at pagsisisi. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Darius. Napatayo. Dahan-dahang naglakad si Isabela palapit sa kanya. Hindi pinapansin ang mga matang nakatitig dito. Patawarin mo ako, Darius. Please. Nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, sabi nito. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang kanyang ina ay agad na tumayo para alalayan ito. Isabela Hija, anong nangyari sa'yo? Pero ang mga mata ni Isabela ay nakapako lang kay Darius at pagkatapos ay dahan-dahang napunta kay Evelina, partikular sa tiyan nito na medyo umuumbok na. Nakita ni Darius ang pagbabago sa ekspresyon nito. Mula sa pagsisisi, naging gulat at pagkatapos ay naging isang kakaibang determinasyon. Tumingin itong muli kay Darius. Ang mga mata ay puno ng luha at isang bagong sikreto. May kailangan akong sabihin sa'yo, Darius. Isang bagay na magpapabago ng lahat. Ang mga salita ni Isabela ay parang kidlat na gumuhit sa tahimik na hapunan. Isang bagay na magpapabago ng lahat. Naramdaman ni Evelina na parang siya ay naging hangin. Biglang, ang lahat ng atensyon ay na kay Isabela. Mabilis na tumayo si Elara at inakay si Isabela papasok sa library kasama si Darius na walang imik na sumunod.
Naiwan si Evelina sa dining hall kasama ang mga kamag-anak na nagbubulungan at nakatingin sa kanya ng may halong awa at panghuhusga. Tila isang milya ang layo ng pinto ng library. Hindi niya dapat pakinggan. Dapat ay umakyat na lang siya sa kanyang kwarto. Pero ang kanyang mga paa ay may sariling isip. Dahan-dahan siyang naglakad palapit, sapat lang para marinig ang mga boses sa loob, ngunit hindi sapat para makita. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo, Darius. Boses ni Isabela, basag sa pag-iyak. Nanatakot ako. Matapos mo akong iwan, saka ko lang nalaman. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay ang boses ni Elara, puno ng isang emosyong hindi narinig ni Evelina para sa kanya kailanman. Tuwa. Ano ang ibig mong sabihin? Hija, buntis ka rin ba? Naramdaman ni Evelina ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi. Pakiusap. Wag. Opo, tita. Sagot ni Isabela. Dinadala ko ang anak ni Darius. Halos masuka si Evelina sa kanyang narinig. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Isang apo! Isa pang apo! Isang tunay na Del Marco. Halos pasigaw na, sabi ni Elara. Nasaan ang pruweba? Mayroon ka ba? May mga kaluskos ng papel. Ito po ang resulta ng ultrasound ko. Diyos ko. Darius, nakikita mo ba? Magkakaroon ka ng isa pang anak. Sa buong usapan, walang narinig si Evelina mula kay Darius. Ni isang salita ng pagtanggi, ni isang salita ng pagdududa. Ang katahimikan nito ay mas masakit pa kaysa sa 1,000 masasakit na salita. Para sa kanya, ang katahimikan na yon ay isang pag-amin. Hindi na niya kinaya. Tahimik siyang tumalikod at naglakad papunta sa hardin. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makahinga. Ang gabi ay malamig, pero ang puso niya ay nag-aalab sa galit at sakit. Bakit? Bakit kailangang mangyari ito sa kanya muli? Akala niya ay nagsisimula nang maging maayos ang lahat. Ang maliliit na kabaitan ni Darius, ang pagtatanggol nito sa kanya kanina. Lahat ba yon ay kasinungalingan? Ang ganda ng gabi, hindi ba? Napalingon si Evelina. Si Isabela. Nakatayo ito ilang talampakan, mula sa kanya, wala na ang mga luha, at napalitan na ng isang mapanuyang ngiti. Anong kailangan mo? Tanong ni Evelina. Ang boses ay malamig. Wala naman, sabi ni Isabela, habang pinagmamasdan ang mga bulaklak. Gusto ko lang makita kung okay ka lang. Mukhang nabigla ka yata sa balita. Hindi ako tanga, Isabela. Alam ko ang laro mo. Tumawa ng mahina si Isabela. Laro? Ito ay hindi laro, Evelina. Ito ay katotohanan. Pareho nating dinadala ang anak ni Darius. Pero sa huli, isa lang ang mananatili sa tabi niya. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay nangaasar. Sa tingin mo, sino ang pipiliin niya? Ang isang katulad mo na isang pagkakamali lang sa isang gabi? O ako, ang babaeng minahal niya, ang babaeng galing sa pamilyang kasing antas niya, at ang ina rin ng magiging anak niya? Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Evelina. Tama si Isabela. Sino nga ba siya? Isa lang siyang estranghero na biglang pumasok sa buhay nito dahil sa isang obligasyon. Ang multo ng nakaraan ay bumalik. Ang sakit ng pag-iwan, ang pakiramdam na hindi siya sapat. Paulit-ulit na lang, ayaw na niya. Hindi na siya nagsalita. Tinalikuran niya si Isabela at mabilis na naglakad pabalik sa loob ng mansyon. Diretso siya sa kanyang kwarto. Binuksan niya ang aparador at kinuha ang kanyang luma at nag-iisang maleta. Ang parehong maleta na dala niya noong una siyang tumapak sa bahay na ito. Habang nanginginig ang mga kamay, inilagay niya ang iilang damit na pag-aari niya. Hindi siya iiyak. Hindi na. Tapos na siya sa pag-iyak. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at nagsulat ng 2 salita. Salamat. Paalam.
Inilapag niya ito sa ibabaw ng unan. Huminga siya ng malalim. Sa huling pagkakataon, hinaplos niya ang kanyang tiyan. Aalis na tayo, anak, bulong niya. Hahanap tayo ng lugar kung saan hindi tayo sasaktan. Tayong dalawa lang, gaya ng dati. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, sumilip sa pasilyo. Walang tao. Dala ang kanyang maleta. Tahimik siyang naglakad palabas ng kwarto, palayo sa buhay na akala niya ay isang bagong simula. Nang isara niya ang pinto sa kanyang likuran, ang mahinang pag-click nito ay ang tunog ng pagsuko. Nang matapos ang usapan sa library, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot kay Darius. Ang pag-iyak ni Isabela, ang kagalakan ng kanyang ina. Lahat ay tila isang magulong teatro. Ngunit sa gitna ng lahat, isa lang ang nasa isip niya, si Evelina. Kailangan niyang makausap ito, kailangan niyang ipaliwanag. Kahit hindi niya mismo alam kung ano ang sasabihin, iniwan niya ang kanyang ina na inaalupa si Isabela at mabilis na umakyat sa hagdan. Kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Evelina. Walang sagot. Kumatok siyang muli. Mas malakas. Evelina? Katahimikan. Isang matinding kaba ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Pinihit niya ang doorknob. Hindi nakalock. Pagbukas niya ng pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Ang bintana ay bukas at ang kurtina ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang kama ay perpektong nakaayos at ang aparador ay bahagyang nakaawang, nagpapakita ng isang espasyong walang laman. Ang tanging naiwan ay isang maliit na piraso ng papel sa ibabaw ng unan. Kinuha niya ito. Salamat. Paalam. 2 salita. Pero para kay Darius, ang 2 salitang iyon ay parang isang pagsabog. Kontrol. Nawala ang lahat ng kontrol niya. Hindi siya nag-isip. Halos takbuhin niya ang hagdan pababa. Saan ka pupunta, anak? Tanong ng kanyang ina. Hanapin niyo si Manong Fred. Sigaw niya sa mga katulong. Hindi pinapansin ng kanyang ina. Ihanda ang sasakyan. Pero napagtanto niya, masyadong matagal iyon. Kinuha niya ang susi ng isa sa kanyang mga sasakyan at siya mismo ang tumakbo palabas. Darius! Sigaw ni Isabela. Pero hindi na siya lumingon. Ang pagmamaneho niya ay mabilis at walang ingat. Saan? Saan siya pupunta? Isang babaeng walang pera, walang kaibigan sa syudad. Isa lang ang lugar na pumasok sa kanyang isip. Ang terminal ng bus. Tinahak niya ang daan patungo sa pinakamalaking terminal sa syudad. Ang bawat pulang ilaw ay parang isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ang bawat segundo ay napakahalaga. Ang isiping mag-isa na namang haharapin ni Evelina ang lahat. Dahil sa kanya, ay hindi niya matanggap. Pagdating niya sa terminal, ang gulo at ingay ay sumalubong sa kanya. Mabilis niyang ipinarada ang sasakyan at bumaba. Pinagtinginan siya ng mga tao, isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit na tila hindi nababagay sa lugar. Pero wala siyang pakialam. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa bawat sulok. Hinahanap ang pamilyar na anyo. At doon, sa isang sulok, nakaupo sa isang plastik na upuan, yakap-yakap ang isang lumang maleta, nakita niya si Evelina. Nakatingin ito sa malayo. Ang mukha ay blangko, pero bakas ang pagod at sakit. Nilapitan niya ito. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nang tumayo siya sa harap nito, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito, na agad na palitan ng pagmamatigas. Umalis ka na, Mr. Del Marco. Sabi nito. Ang boses ay pagod. Pero hindi nakinig si Darius. Sa halip hinawakan niya ito sa braso. Hindi mahigpit, pero sapat para hindi na ito makatakas. Ang galit na naramdaman niya kanina ay hindi galit sa kanya, kundi galit na dulot ng takot. Takot na baka hindi na niya ito maabutan. Don't you dare leave me, sabi niya. Ang kanyang boses ay naghahalo ang utos at pakiusap, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa.
Don't you dare leave us. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ni Evelina. Bakit? Net. Para ano pa? Mayroon ka ng Isabela. Mayroon na siyang anak. Hindi mahalaga iyon, sabi ni Darius. At sa sandaling iyon ang katotohanan. Ang mahalaga ay nandito ka. Nandito ang anak natin. Umuwi na tayo. Matapos ang mahabang sandali ng pagtititigan, sa wakas ay tumango si Evelina. Isang pagod na pagtango ng pagsuko. Ang pagbabalik sa mansyon ay mas mahirap. Naroon na si Isabela na sa utos ng kanyang ina ay lumipat na sa isa sa mga guest rooms. Ang dahilan? Para maalagaan ng mabuti. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno. Ang mansyon na dati tahimik ay naging isang entablado ng drama. Si Isabela ay isang perpektong actress. Kapag nasa malapit si Darius o ang kanyang ina, bigla itong mapapahawak sa kanyang tiyan at magkukunwaring nahihilo. Lagi itong may kailangan. Sinisiguro nitong laging nakukuha ang atensyon ni Darius. Samantalang si Evelina ay lalong naging tahimik. Palagi na lang itong nasa kanyang kwarto o sa hardin. Iniiwasan ang lahat. Isang gabi sa hapunan, habang abala ang lahat, napansin ni Darius ang isang bagay. Inabot ni Isabela ang isang kopita ng red wine at pasimple itong uminom nang akala niya ay walang nakatingin. Kumunot ang noo ni Darius. Isang buntis na umiinom ng alak? Marahil ay isang maliit na pagtikim lang, sabi niya sa sarili. Pero isang butil ng pagdududa ang itinanim nito sa kanyang isipan. Ang mga maliliit na bagay na ito ay nagsimulang mag-ipon. Ang mga kwento ni Isabela ay tila may mga butas, pero sa tuwing susubukan niyang magtanong, iiyak ito o sasabihin ng kanyang ina na masyado niyang pinapahirapan ang isang naglilihing babae. Isang gabi, habang papunta siya sa library, narinig niya ang boses ni Evelina mula sa may veranda. Hindi si Evelina, si Isabela. Nasa labas ito, kausap ang isang tao sa kanyang cellphone. Ang boses nito ay hindi na mahina at kaawa-awa. Ito ay matigas at puno ng kasakiman. Dahan-dahan siyang lumapit sa siwang ng bintana, nagtatago sa dilim. Oo, malapit na, sabi ni Isabela sa kausap. Huwag kang mag-alala, kontrolado ko ang lahat. Isang malaking pagkakamali lang niya at akin na ang lahat. Ang mga salitang narinig ni Darius ay parang lason na kumalat sa buong mansyon. Pero para kay Evelina, hindi niya kailangan marinig ang mga salitang iyon para malaman ang katotohanan. Nararamdaman niya ito sa bawat ngiti ni Isabela, sa bawat pag-aalala ni Elara. Nararamdaman niyang may isang patibong na inihahanda para sa kanya. Kaya't sinubukan niyang manahimik. Sinubukan niyang maging parang anino. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pagbabasa ng mga libro tungkol sa pagbubuntis sa hardin o sa pananatili sa kanyang kwarto. Ang tanging nagpapasaya na lang sa kanya ay ang marahang paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang mundo. Isang hapon, habang siya ay nagdidilig ng mga rosas sa hardin, lumabas si Isabela. Nakasuot ito ng puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang pagiging kaawa-awa. Mukhang masaya ka yata, sabi nito. Hindi sumagot si Evelina. Nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Alam mo, pagpapatuloy ni Isabela. Sayang lang ang effort mo. Kahit anong gawin mo, isa ka lang hamak na tagapag-init ng kama, isang incubator. Pagkatapos mong manganak, sa tingin mo, hahayaan ka pa ba ni Tita Elara na manatili rito? Tumigil ka na, Isabela, mahinang sabi ni Evelina. Pero hindi ito nagpaawat. Lumapit ito. Ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Ang anak ko, siya ang magiging tagapagmana. Ang anak mo. Sino ba ang nakakaalam kung kanino mo yan nakuha? Baka isa lang yan sa mga lalaki mo sa bar. Sa narinig, isang galit na hindi pa naramdaman ni Evelina kailanman ang sumabog sa kanyang dibdib. Pumatak ang hawak niyang pandilig.
Hinarap niya si Isabela. "Wag na wag mong pagsasalitaan ng ganyan ng anak ko." Sigaw niya ba niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ngumiti lang si Isabela. Ito na ang hinihintay nito. Bakit? Tatamaan ka ba sa katotohanan? Dinala ni Evelina ang kanyang kamay, hindi para saktan ito, kundi dahil sa bugso ng kanyang damdamin. Isang galaw na puno ng galit at sakit, at iyon na ang naging hudyat. Sa isang perpektong pagkilos na parang sa pelikula, umatras si Isabela. Pero hindi lang ito umatras, sinadya nitong matapilok ang sarili sa isang maliit na bato sa kanyang likuran. Nawalan ito ng balanse at bumagsak sa ilang baitang ng hagdanan na papunta sa hardin. Hindi ito isang malakas na pagbagsak. Sapat lang. Sapat para maging kapani-paniwala. "Aray!" sigaw nito. Isang sigaw na puno ng sakit at takot. "Ang tiyan ko! Ang anak ko!" Kasabay ng sigaw nito ang paglabas ni Elara mula sa loob ng bahay. Diyos ko! Isabela! Nakita ni Elara si Evelina na nakatayo. Ang kamay ay nasa ere pa rin. At si Isabela, nakahandusay sa paanan ng hagdanan, hawak ang kanyang tiyan. Ang eksena ay malinaw. Para kay Elara, iisa lang ang konklusyon. "Anong ginawa mo?" Sigaw ni Elara kay Evelina. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Mamamatay tao ka!" Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga katulong ay nagtakbuhan. Si Darius, na narinig ang sigaw, ay mabilis na lumabas. Ang una niyang nakita ay ang kanyang ina na umiiyak habang inaalo si Isabela at si Evelina na nakatayong mag-isa, parang isang estatwa. Ang mukha ay walang emosyon, blanko sa sobrang gulat. Mabilis na binuhat ni Darius si Isabela at isinakay sa sasakyan. Walang lumingon kay Evelina. Walang nagtanong. Hinatid lang siya ng mga mapanghusgang mata habang sumusunod siya sa isa pang sasakyan papunta sa ospital. Sa puting pasilyo ng ospital, naramdaman ni Evelina ang lamig na bumabalot sa kanyang buong katawan. Nakaupo siya sa isang bench, malayo sa kanila. Nakikita niya si Darius na pabalik-balik sa paglalakad. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Nakikita niya si Elara na nagdarasal habang umiiyak. Ilang sandali pa. Lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. Ang kanyang mukha ay seryoso. "I'm sorry, Mr. Del Marco," sabi ng doktor. "We did everything we could, but she lost the baby." Ang mga salitang yon ay parang isang sentensya ng kamatayan para kay Evelina. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula kay Elara. Napasuntok si Darius sa pader. Isang tunog na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. At pagkatapos, sa gitna ng kanilang pagluluksa, tumingin si Darius sa kanya. Mula sa kabilang dulo ng pasilyo, nagtama ang kanilang mga mata. Wala na ang init na minsan niyang nakita. Wala na ang pagkalinga. Ang nandoon na lang ay pagod, sakit at isang malamig, nakakamatay na tanong sa kanyang mga mata. Lumakad ito palapit sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat. Huminto ito sa kanyang harapan. Hindi niya mabasa ang kanyang iniisip. Ang tanging nakikita niya ay ang malalim na pagkadismaya. "Ginawa mo ba ito, Evelina?" tanong nito. Ang boses ay kalmado, pero ang kalamigan nito ay tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang tanong ay binitiwan na niya. "Ginawa mo ba ito, Evelina?" Pero ang sagot na natanggap niya ay katahimikan. Isang malalim at mabigat na katahimikan. Tinitigan lang siya ni Evelina. Ang mga mata nito ay parang isang malalim na balon na walang emosyon. Walang pagtanggi, walang pag-amin, walang anuman. At para kay Darius, ang kawalan na yon ay mas masakit pa kaysa sa isang sigaw ng pagkakasala. Ang sumunod na 2 araw ay parang isang bangungot. Si Isabela ay nagkukulong sa kanyang kwarto, nagluluksa. Ang kanyang ina ay hindi na kinakausap si Evelina, na para bang isa itong hangin. Si Evelina naman ay nanatili lang sa loob ng kanyang silid. At sa tuwing sinusubukan niyang kumatok,
Hindi ito sumasagot. May mali. Sa kabila ng lahat ng ebidensya, sa kabila ng nakita ng kanyang ina, may isang bahagi sa kaloob-looban ni Darius na hindi naniniwala. Naaalala niya ang takot sa mga mata ni Evelina sa terminal ng bus. Naaalala niya ang simpleng ngiti nito sa kusina. Ang babaeng iyon, kaya ba niyang manakit ng ganoon? Hindi na siya mapakali. Gabi. Habang ang buong bahay ay natutulog na, pumasok siya sa kanyang opisina sa mansyon. Ang lugar na ito ang kanyang santuwaryo. Dito, ang lahat ay may luhika. Binuksan niya ang kanyang laptop at pinanood ang recording ng security camera mula sa hardin. Paulit-ulit. Mula sa iba't ibang anggulo. Ang video ay malabo, hindi perpekto. Kitang-kita ang pagtataas ng kamay ni Evelina. At kitang-kita ang pagbagsak ni Isabela. Mukha itong isang malinaw na kaso ng panunulak. Pero habang pinapanood niya ito, sa ika-10 beses, may napansin siyang mali. May mali sa tiyempo. Ang pag-atras ni Isabela ay tila mas nauna ng 1 segundo kaysa sa paglapit ng kamay ni Evelina. Ang pagbagsak nito ay tila pinaghandaan, tila hindi natural. Napahawak siya sa kanyang sentido. Nag-i-imagine lang ba siya? O sinusubukan niyang humanap ng dahilan para paniwalaan si Evelina? Kinabukasan, habang siya ay umiinom ng kape, nilapitan siya ng isa sa kanilang pinakamatandang kasambahay, si Manang Lita. Ang babae ay palaging mabait kay Evelina. "Sir Darius," bulong ni Manang Lita, maingat na tumingin sa paligid para siguruhing walang banib, walang ibang nakakarinig. "Pasensya na po sa panghihimasok, pero meron po akong napansin noong araw na nangyari ang aksidente." Nagangat ng tingin si Darius. "Ano iyon, Manang?" "Pagkatapos po kasi ng kaguluhan, nang lahat tayo ay nasa ospital na, napansin ko po si Ma'am Isabela na pumasok ulit saglit sa bahay. Akala ko po ay may nakalimutan lang. Pero nang masilip ko po siya sa kanyang kwarto, nakita ko po siyang nakatayo sa harap ng salamin. Hindi po siya umiiyak, sir." Kumunot ang noo ni Darius. Anong ginagawa niya? Nakatingin lang po siya sa salamin. Pagpapatuloy ni Manang Lita. At pagkatapos po, ngumiti siya. Isang ngiti na, parang nanalo sa isang laro. Ang mga salita ni Manang Lita ay parang isang susi na nagbukas ng isang pinto sa isipan ni Darius. Ang mga maliliit na detalye ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang pag-inom ng alak, ang mga butas sa kanyang kwento, ang narinig niyang usapan sa telepono. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desperadong ideya. Nang gabing iyon, habang si Isabela ay nasa hapagkainan kasama ang kanyang ina, tahimik na pumasok si Darius sa guest room kung saan ito nanunuluyan. Alam niyang mali ang kanyang ginagawa, isang paglabag sa privacy. Pero kailangan niya ng kasagutan. Binuksan niya ang mga drawer. Tiningnan ang ilalim ng kama. Wala siyang makitang kakaiba. Nang bubuksan na niya sana ang aparador, may nahagip ang kanyang mata. Isang Hermes handbag na nakapatong sa isang silya. Ang paboritong bag ni Isabela. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, puro mamahaling makeup at pabango. Pero sa isang maliit na bulsa sa gilid, may nakasiksik na isang piraso ng nakatuping papel. Isang resibo. Binuksan niya ito. Ito ay isang resibo mula sa isang kilalang fertility clinic sa kabilang syudad. Pero ang nakapukaw sa kanyang atensyon ay ang nakasulat na serbisyo, surrogacy consultation and initial down payment. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Surrogacy? Bakit kailangan ni Isabela ng surrogacy kung siya mismo ang buntis? Isang masamang hinala ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang resibo, lumabas ng mansyon at nagmaneho papunta sa address ng clinic na nakasulat doon. Gabi na, pero bilang isang Del Marco, alam niyang may magagawa ang kanyang pangalan at pera.
Pagdating doon, ginamit niya ang lahat ng kanyang impluensya. Nagbanta siya, nakiusap, nag-alok ng malaking halaga para lang sa isang impormasyon. Sa huli, isang batang nurse, natakot sa maaring gawin ni Darius at marahil ay nababagabag na rin ang kanyang konsensya, ang lumapit sa kanya. "Sir, hindi po ito tama," sabi ng nurse, nanginginig ang boses. "Pero ang pasyente niyo pong tinutukoy, si Miss Isabella, hindi po siya ang buntis." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Darius. Ang kanyang boses ay nagbabantang dumagundong. Inabutan siya ng nurse ng isang folder, isang kopya ng isang record. "Mayroon po siyang binayarang surrogate, sir. Isang babae na nagpapanggap na pinsan niya. Siya po ang dinadala sa klinik para sa mga check-up." Nanginginig ang mga kamay ni Darius habang binubuksan ang folder. Ang tibok ng kanyang puso ay halos bumasag sa katahimikan ng gabi. At doon, sa ilalim ng pangalang surrogate mother, nakita niya ang isang pangalan na hindi niya inaasahan. Hindi niya kilala ang babae, pero hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang katotohanang nasa harap niya. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang pagbubuntis, ang pagkawala, lahat. Isinara niya ang folder. Ang pagkalito sa kanyang isipan ay napalitan ng isang malinaw at nakakapasong galit. Niloko siya, ginamit siya, at higit sa lahat, sinira nito ang isang taong nagsisimula na niyang hindi niya tinapos ang nasa isip. Ngayon, isa lang ang malinaw. Kailangan niyang ituwid ang lahat. 2 araw na siyang bilanggo sa sarili niyang kwarto. 2 araw na ang mga salita ni Darius ay paulit-ulit na tumatatakbo sa kanyang isipan. "Ginawa mo ba ito, Evelina?" Isang tanong na hindi na niya kailangang sagutin dahil ang duda sa mga mata nito ay sapat ng hatol. Hindi na siya iiyak. Tapos na siya sa pag-iyak. Ang natitira na lang ay isang malamig na kapaguran. Ang tanging nagpapanatili sa kanya ay ang marahang pagtibok ng buhay sa loob niya. Kailangan niyang umalis, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang anak. Ayaw niyang isilang ang kanyang anak sa isang mundong puno ng kasinungalingan at pagdududa. Kumuha siya ng isang stationery paper mula sa drawer. Ito na ang pangalawang pagkakataon na susulat siya ng paalam. Pero ngayon, mas mabigat, mas pinal. "Darius," sinimulan niya, "salamat sa lahat. Hindi ko hiningi ang lahat ng ito, pero sa isang saglit, umasa ako." Huminto siya. Binura ng isang patak ng luha ang tinta sa papel. Gumuho na naman ang pangako niyang hindi na iiyak. Pinunit niya ang papel at kumuha ng bago. Magsusulat na sana siyang muli nang biglang bumukas ang pinto. Si Darius. Nakatayo ito roon. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. At ang kanyang mga mata, iba na ang mga mata nito. Wala na ang lamig, wala na ang duda. Ang nakikita niya ngayon ay isang emosyong hindi pa niya nakita dati. Isang malalim, masakit na pagsisisi. Mabilis niyang itinago ang papel. Pero huli na ang lahat. Nakita na nito. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Bawat hakbang ay tila maingat. Huminto ito sa kanyang harapan. Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Patawarin mo ako," sabi nito. Ang boses ay basag. "Manatili ka." Naramdaman ni Evelina ang pamilyar na init mula sa palad nito. Pero ang puso niya ay manhid na. "Para ano pa?" tanong niya. Ang boses ay walang buhay. "Para maging anino sa sarili mong pamamahay? Para ituwid ang lahat," sabi ni Darius. "Halika, sumama ka sa akin." Hinila siya nito ng marahan palabas ng kwarto. Pagbaba nila, sa grandiyosong hagdanan, nakita ni Evelina sina Elara at Isabella na nakaupo sa sala, umiinom ng tsaa. Mukha silang kampante, mga reyna sa kanilang palasyo. "Darius, anak, saan kayo pupunta?" tanong ni Elara. Hindi sumagot si Darius. Sa halip,
Umupo ito sa silyang nasa tapat nilang dalawa at hinila si Evelina para maupo sa tabi niya. Mayroon tayong kailangang pag-usapan. Bilang isang pamilya, sabi ni Darius, ang kanyang boses ay kalmado, pero may bigat na nagpatigil sa pag-inom ng tsaa ni Elara. Inilapag ni Darius ang isang folder sa lamesa. Isabela. Noong araw ng aksidente, sinabi ni Maynang Lita na nakita kanyang ngumiti. Simula ni Darius, namutla si Isabela. Sinungaling ang matandang iyon. Nagluluksa ako. Talaga ba? Tanong ni Darius, binuksan ang folder. Inilabas niya ang isang resibo. Kung ganoon, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit ka nagbabayad para sa isang surrogacy consultation? Ang mukha ni Isabela ay nawalan ng lahat ng kulay. Hindi ko alam yan. Huwag ka nang magsinungaling, sabi ni Darius. Ang kanyang boses ay nagsimula nang tumaas. Inilabas niya ang isang medical record. Dahil ang totoo, hindi ka kailanman naging buntis. Darius, ano bang pinagsasabi mo? Sabat ni Elara, tumatayo. Nakita ko ang resulta ng ultrasound niya. Isang pekeng resulta, ma. Isang malaking panloloko. Sigaw ni Darius. Tumingin siya sa pinto ng sala. Pwede ka nang pumasok. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng payat, mukhang takot, at ang tiyan ay malaki at bilugan. Napatingin si Isabela sa babae, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Sino siya? Tanong ni Elara. Siya po ang totoong buntis, ma'am. Sabi ng babae, ang boses ay nanginginig. Binayaran po ako ni Ma'am Isabela para magpanggap na pinsan niya at dalhin ang bata para sa kanila. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Isabela ay tuluyang nabasag. Walang hiya ka! Sigaw nito sa babae. Hayop ka! Pinapangako ko. Sisirain ko ang buhay mo. Wala ka nang sisirain, Isabela. Sabi ni Darius tumayo. Umalis ka na sa pamamahay ko. Ngayon din. At doon ang lahat ng pagpapanggap ay nawala. Lumabas ang tunay na kulay ni Isabela. Puno ng inggit at galit. Tumingin ito kay Evelina. Dahil sa'yo to, basura ka. Isang hamak na babae lang na pinalad. Hindi ka nababagay dito. Hindi na kumibo si Evelina. Nakatingin lang siya habang si Isabela ay kinaladkad ng mga gwardya palabas ng mansyon, sumisigaw at nagwawala. Nang mawala na ito, isang mabigat na katahimikan ang naiwan. Si Evelina, si Darius, at si Elara. Napaupo si Elara sa sofa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinatakpan ng kanyang mukha. Narinig ni Evelina ang mahinang paghikbi nito, ang paghikbi ng isang inang nagkamali. Naramdaman ni Evelina ang unti-unting paggaan ng bigat sa kanyang dibdib. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan. Malayang-malaya. Dahan-dahang tumayo si Elara. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Ang dating matigas at mapagmataas na matriarka ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang babaeng puno ng pagsisisi. Lumakad ito palapit kay Evelina. Huminto ito sa kanyang harapan. At sa ikinagulat ni Evelina, dahan-dahan nitong iniyuko ang kanyang ulo. Patawad, Hija. Lumipas ang mga buwan. Ang lamig na dating bumabalot sa mansyon ng mga Del Marco ay unti-unting napalitan ng init. Ang katahimikan ay napalitan ng mga tunog ng paghahanda at pananabik. Nakaupo si Darius sa gilid ng kama habang pinapanood si Evelina na nakatayo sa harap ng salamin. Hinahaplos ang napakalaki na niyang tiyan. Ang simpleng bestida na suot nito ay hindi na maitago ang buhay na dinadala niya sa loob. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Ang bigat na nila, sabi ni Evelina. Nakatingin sa refleksyon ni Darius. Tumayo si Darius at lumapit. Mula sa likod, niyakap niya ito ng marahan. Ang kanyang mga kamay ay ipinatong sa ibabaw ng mga kamay nito sa tiyan ni Evelina. Naramdaman niya ang isang malikot na sipa. Mukhang magiging soccer player yata ang isang to, biro niya.
Tumawa si Evelina, isang tunog na naging paboritong musika ni Darius. O baka naman dancer, o baka tatlo silang magiging makulit na CEO, tulad ng tatay nila. Timula sa isang kontrata, ang kanilang relasyon ay naging isang bagay na totoo. Pinaghirapan nila ito sa pamamagitan ng mahahabang gabi ng pag-uusap kung saan inamin ni Darius ang kanyang kayabangan at takot na masaktan muli at kung saan ibinahagi ni Evelina ang sakit ng kanyang nakaraan. Natutunan niyang magmahal hindi dahil sa responsibilidad, kundi dahil sa paghanga sa katatagan ni Evelina, sa kabutihan ng puso nito at sa paraan nito ng pagpapatawad. Mahal kita, bulong niya sa tenga nito. Ito ang mga salitang dati niyang ikinakahiya, pero ngayon, ito na ang pinakamadaling sabihin. Humarap ito sa kanya at hinawakan ang kanyang muka. Mahal din kita, Darius. Nakaupo si Evelina sa hardin, sa parehong lugar kung saan nangyari ang trahedya. Pero ngayon ang lugar na yon ay hindi na nagpapaalala sa kanya ng sakit, kundi ng pagbangon. Lumapit si Elera, may dalang isang tray ng sariwang hiwa ng mga prutas. Sa mga nakalipas na buwan, ang biyenan niyang dating kinatatakutan ay naging kanyang pinakamalaking kakampi. Si Elara mismo ang nag-asikaso sa lahat ng kanyang pangangailangan. Sinisigurong kumakain siya ng tama at hindi napapagod. Kumain ka muna nito, Hija. Sabi ni Elara, umupo sa tabi niya. Kailangan ninyo ng maraming bitamina. Ang salitang ninyo ay palaging may kasamang nangiti. Salamat po, Mama, sagot ni Evelina. Isang tawag na kusa na lang lumabas sa kanyang mga labi isang araw. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Evelina, sabi ni Elara, ang mga mata ay puno ng sinseridad. Ipinatong nito ang isang maliit na kahon sa kanyang kandungan. Ito ay para sa iyo. Binuksan ito ni Evelina. Sa loob, isang napakagandang kwintas na may pendant na brilyante. Mama, hindi ko po ito matatanggap. Pamana iyan ng lola ni Darius, sabi ni Elara. Ibinibigay lang iyan sa babaeng tunay na nagpapatibok ng puso ng isang Del Marco. At ikaw yon, Evelina. Ikaw ang nagturo sa amin, lalo na sa akin, kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Niyakap ni Evelina ang kanyang biyenan. Sa yakap na yon, ang lahat ng natitirang sakit ng nakaraan ay tuluyan ng naghilom. Ang araw ng panganganak ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Isang umaga, ginising ni Evelina si Darius dahil sa matinding sakit. Ang buong mansyon ay nagkagulo, pero isang organisadong gulo na puno ng pag-aalala at pagmamahal. Sa delivery room, hindi binitiwan ni Darius ang kamay ni Evelina. Sa bawat pag-iri nito, nandoon siya. Pinupunasan ng kanyang pawis at binubulungan ng mga salita ng pagmamahal at pagpapalakas ng loob. At pagkatapos ng ilang oras na puno ng hirap at sakit, isang iyak ang pumuno sa silid. Congratulations! It's a healthy baby boy, sabi ng doktor. Napuno ng luha ang mga mata ni Darius, pero bago pa man sila makapagdiwang, nagsalita muli ang doktor. Wait! There's another one. Ilang minuto pa, isa pang iyak. It's a girl! Gulat at saya ang bumalot sa kanila. Dalawa. Kambal pala. Pero ang sorpresa ay hindi pa natapos. Habang inaasikaso ng mga nurse ang kambal, muling nagsalita ang doktor. Ang boses ay puno ng pagkamangha. Mr. Del Marco, I think you need to hold your wife's hand again. May isa pa. Ang huling iyak na narinig nila ay ang pinakamatamis. Isang linggo pagkatapos, sa hardin ng mansyon, isang simpleng seremonya ang naganap. Walang engrandeng selebrasyon. Tanging ang malalapit na pamilya at kaibigan. Nakatayo si Evelina sa harap ng isang pari. Suot ang isang simpleng puting bestida. At sa tabi niya, si Darius na hindi maalis ang tingin sa kanya. Hindi na ito isang kontrata. Ito ay isang panata, isang pangako ng pag-ibig na sinubok ng panahon at pinagtibay ng katotohanan. Pagkatapos ng seremonya, tumayo silang dalawa sa harap ng tatlong maliliit na basinet na magkakatabi.
Sa loob, ang kanilang tatlong anghel ay mahimbing na natutulog, isang lalaki at dalawang babae. Ang kanilang munting himala. Hinawakan ni Darius ang kamay ni Evelina at pinisil ito. Napatingin si Evelina sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Sinimulan natin ito dahil sa isang pagkakamali. Bulong ni Darius, sapat lang para marinig nilang dalawa. Pero ito na ang pinakatamang nangyari sa buhay ko. Ngumiti si Evelina. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito habang sabay nilang pinagmamasdan ang bagong simula na nasa kanilang harapan. Ang simula ng kanilang pamilya. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni na Evelina at Darius at ang simula ng kanilang pamilya kasama ang kanilang tatlong anghel. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsama at pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating kwento. Ang pagsulat sa istorya ni na Evelina at Darius ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. Kasama ninyo, naramdaman ko ang kanilang takot, nasaktan ako sa kanilang mga kabiguan, at nagalak ako sa kanilang tagumpay. Sapagkat ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang matamis na pag-iibigan. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay sinusubok ng mga pagkakamali, pinapatatag ng pagpapatawad at binubuhay ng pag-asa. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may liwanag na naghihintay kung pipiliin nating magtiwala at magmahal ng buong puso. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, ang aming taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa susunod nating kwento.